Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito na naman tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan tungkol sa pag-aalaga ng mga bata. At ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa asthma, sa hika. Ang asthma ay isang sakit sa baga. Ito ay usually pang matagalan. Na ito ay dahil sa paninikip ng daanan ng hangin. At ito ay may iba't ibang kadahilanan or sanhi. Maraming mga bagay ang pupwede nating isaalang-alang para malaman kung ano ang mga sanhi or pinagmumulan bakit nagkakaroon ng asthma ang mga bata. At usually ito ay related sa mga bagay kung saan na-expose sila sa mga trigger. Ano yung trigger? Ito yung mga bagay kung saan kapag nararanasan or na-expose sila dito ay doon sila nagkakaroon ng atake ng asthma. Ito ay nagkokos kung bakit ang daanan ng hangin ay naninikip or sumisikip. Sa kadahilan ng ang daanan ng hangin ay namamaga. Kaya naman dahil sa pamamaga na ito, slightly magkakaroon kung ganyan siya. So dahil namaga yung loob na yon, so sumisikip ang daanan ng hangin. Then eventually, dahil dito, nagkakaroon din ng mga accumulation ng secretion dun sa loob. So masikip na nga siya, tapos nagkakaroon pa ng mga secretion sa loob na bumabara. Kaya naman, lalong sumisikip ang daanan ng hangin na nagkukos ng asthma. Actually, ang sanhi na talagang sanhi at pinagmumula ng asthma hanggang ngayon ay unknown. Pero tinutukoy na may epekto dito ang hereditary or kapag ito ay namamana, merong mga lahi na merong asthma, di ba? At ang mga factor na sinabi ko kanina, ito yung mga triggering factor. Pupwede siyang usok, pupwedeng alikabok, pupwedeng pagkain, pupwedeng gamot, pupwedeng sitwasyon na stress, nagkaroon ng asthma. Tapos pupwede rin na yung mga usok ng mga sigarilyo, pwede din yung kapaligiran, pwede rin na yung sakit, okay, can trigger yung atake ng asthma. Kaya naman tayo ay dapat maging maingat, lalo na kung meron ka talagang asthma at ikaw ay diagnosed na mayroong asthma. Kaya sino nga ba ang mga delikado or sino nga ba ang mga mapanganib na magkaroon ng sakit na asthma? Mas malamang na masuri ang mga bata kung sila ay may asthma at the age of 5 to 17 years old. Tapos merong history ng hika sa family. Tapos baka meron ding allergy sa mga pagkain or kung ano man. Or baka na-expose sa mga usok ng sigarilyo. At kung exposed din sa masyadong polluted na kapaligiran, yung air pollution. At kung may problema sa kalusugan, isang kinukonsider dito ay yung mga taong obese. So ano nga ba ang mga sintomas ng hika? Actually, iba't ibang bata, posibleng magkakaiba rin ang nararanasan nila kapag sila ay nagkakaroon ng hika. May ibang mga bata na konting exposure lang, hinihika agad. Yung iba naman, natotolerate nila and then matagal bago sila magkahika. Yung iba naman madalas na hinihika, yung iba madalang na hinihika. Ito yung mga sintomas na usually mararanasan ng mga bata na merong hika. Meron silang ubo, syempre, no? Yung ubo, tapos pwedeng araw or gabi or pwedeng araw at gabi. Tapos yung isa sa maririnig mo talaga ay yung wheezes na parang merong humingiyaw na pusa dun sa likod, no? Dun sa may pagkatiningnan mo yung likod. Yan. Ganun ba? Tama ba yun? Anyway, yung merong wheezes na tinatawag. Tapos, syempre, may shortness of breath. Nahihirapan din silang huminga, lalo na kung sila ay merong mga activity. At posible rin na magkaroon ng paninikip ng dibdib. Kaya naman kapag nakakaranas ng ganito ang inyong anak, dapat na ikonsulta ninyo, ipagbigay alam sa inyong mga doktor para naman masuri siya ng maayos kung talaga nga bang ito ay hika. Paano nga ba ini-examine or paano nga ba dinadiagnose ang hika? Paano malalaman kung hika talaga yon? Aside sa clinical manifestation. Masusuri ang hika sa iba't ibang paraan, katulad ng spirometry. Ang spirometry ay isang aparato na ginagamit upang suriin ang paggana ng baga. Karaniwan itong magagawa simula sa edad na 5. At ang isa pa ay ang peak flow monitoring. Ang peak flow monitoring meter ay ginagamit upang sukatin ang dami ng hangin na naiihip ng bata mula sa mga baga. Maaring makatulong ang pagsukat na ito sa ilan, lalo na't mas matandang bata. Yung isa pa na medyo familiar tayo, ito ay ang chest x-ray. Ginagamit ito or ginagawa para mailarawan ng panloob na tissue, buto at organ na makikita sa film. Makakatulong ito sa pag-alis ng iba pang mga kondisyon na katulad ng hika. Ngunit maaaring magmukhang normal ang bata kahit na siya ay may hika.
Isa pang po pwedeng i-consider ay ang allergy test. Ang mga pagsusuri sa allergy ay maaaring makatulong na matukoy ang mga nag-trigger sa hika. So, paano naman ito nagagamot? So, sino ang mga ikukonsulta natin ng mga doktor? So, depende ito, syempre, kung edad na mga bata, pediatrician. Tapos yung mga adult, pwede silang magkaroon ng mga specific or merong mga specialty pa. Saka pwedeng i-consider kung gaano kalubha ang sitwasyon or ang hika ng bata. Pwede kasi kayong i-refer or i-recommend sa pulmonologist. Ito ay isang espesyal sa baga kung saan mas matututukan at mas magkakaroon ng special management sila. At katulad nga ng nasabi natin, pwede din tayo kasi di ba may allergy test at pwedeng dahil din sa allergy kaya nagkakaroon ng hika, kaya pwede rin kayong i-refer or recommend sa allergist. Ito din ay isang specialista na dalubhasa sa paggamot ng hika. So related dito, tutukuyin, aalamin kung ano yung mga factor, ano yung mga allergens na nakaka-contribute sa pag-atake ng hika ng bata. Sa paggamot naman, meron tayong quick relief. Ito yung mga gamot na kapag tinake ay immediately magkakaroon ng effect para ma-relieve sa hika. Ito ay ang mga bronchodilators. Ang mga gamot na ito ay ginagamit para sa mabilis na lunas upang makatulong na buksan ang makitid na daanan ng hangin. Tumutulong ang mga ito para mapawi ang pag-ubo, paghinga, ang igsi ng paghinga o kahirapan sa paghinga. Ang pinakakaraniwang ginagamit na gamot sa hika ay ang albuterol, ay isang bronchodilator. Pwede din na mga combination ng mga gamot. Pwede din na mayroong bronchodilator, inhaler, pwede din na may steroids. Minsan, or kadalasan, ito ay ginagawa ng mga doktor combination para mas maging mabilis ang relief at ang paglunas sa hika. At pwede ding magkaroon ng administration ng steroid or injectable. Ito ay mabilis acting, mabilis fast acting to na magkakaroon agad ng epekto para sa temporary relief ng hika. Ang ibang mga gamot ay ginagamit para mabawasan ang mga sintomas at mas mabilis din na magkaroon ng relief para makontrol yung mga signs and symptoms. Ito yung mga inhaled steroid. Ang mga gamot na ito ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng mga daanan ng hangin, bawasan ang dalas ng sintomas ng hika, at maaaring sila'y ibigay sa pamamagitan ng inhaler or nebulizer. Katulad nga ng sinabi natin kanina, pwede din yun mga combination. Ang mga iba dito ay medyo mahirap nang intindihin, kaya naman kumonsulta sa inyong doktor at alam ko na ipapaliwanag nila ng maigi sa inyo kung ano yung mga gamot na pwedeng ibigay sa inyo. Dapat din na malaman natin na mayroong mga komplikasyon na idinudulot ang asthma or hika. Yun nga, yung severe asthma attack. At nakakamatay ito. Yung pangmatagalang pagpinsala sa daanan ng hangin. At posible rin na ito, yung palagi kayong nasa ospital, lagi kayong nasa emergency. At posible na ang mga bata na may hika kapag madalas at nahihirapan sila, pwede rin silang ma-miss ang kanilang schooling. So, paano nga ba natin iiwasan ng hika? Magtulungan tayo, ang magulang, ang mga bata, ang mga nasa paligid niya, kailangan ay gumawa ng mga hakbang para ito ay maiwasan. So, iwasan yung ma-expose kayo sa mga second-hand smoke. Iwasan ang mga exposure sa mga polluted na air. At kailangan ding malaman nyo kung ano yung mga factor na nakaka-trigger. At kailangan yung iwasan yun. Kung kayo ay natitrigger kapag nakakaamoy kayo ng bulaklak or nakakaamoy kayo ng perfume, na kung saan kapag na-expose kayo sa mga irritants na to, ito ay nagkukos ng hika ninyo. So, iwasan. At dapat yung tamang pag-inom ng gamot ay kailangan ninyong sundin para naman maging maayos ang inyong paggaling at para ma-manage ng maayos ang inyong asthma o ang inyong hika. Ipagbigay alam ninyo sa inyong mga doktor agad ang sitwasyon ng inyong anak kung lalo na kung nahihirapan na siyang matulog, nahihirapan na siyang kumain, nahihirapan na siyang hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad, or pagka kinakausap mo siya, hindi na siya makapagsalita. Pagbigay alam agad sa inyong doktor. Sana po ay nakatulong sa inyo ang mga impormasyon na na-share natin ngayon mga ka-nurse. So ito lamang po mga ka-nurse. Bye mga ka-nurse!